Sa episode na to, Pinakamalaking tempura na natikman ko sa Boracay. giant guys, tingnan nyo parang sinlaki ng kamay ko. At isang shawarma na sobrang dami ng laman. Jumpak to jumpak, medyo natakot yata ako Ngayong araw, susubukan natin ang ilan sa mga pinakasikat na international cuisine sa Boracay. Mula Japanese hanggang Mediterranean food. Sulit ba sila o overrated lang? Alamin natin. Ano pang hinihintay mo? Kung foodie ka, let's go! Okay, so another food trip na naman tayo. Oras ng merienda ngayon. Medyo mainit, kaso magraramen kami kahit mainit. Kasi request Nino? Request ng Pilidsesa namin. Maganda maglakad ngayon kasi lilim kanina, mainit eh. Ayan, dyan na yung araw kaya yung puno natatakpan. Eto, yung dadaanan natin. Sama ka mamaya, magna-night life with daddy? Yes. Oo. Dun pa mo. May entrance doon Per ano? per person. Kaso bawal bata doon, may mga nag-smoke doon eh. Ano pang sila? Ito na mami, yung Japanese eh. Kung yun. Ayun isang hama. And kakain kami ng ramen dito. Kahit medyo mainit kasi yun yung paborito nung baby namin eh. Birthday niya ngayon. So, medyo special yan. So dito, best seller nila. Meron sila rito Sure Ramen, tapos Tantan Men Ramen, Tebasaki, Bento. Gusto mo ng rice, saka tonkatsu bento. Meron din sila rito, ayan, California Maki, 340, yung Venom Roll, Red Samurai, Crunchy Salmon Roll. Okay, so parang ang gusto kong orderin itong Ikaw, Andre. Sure Ramen, ebi tempura. Ito yung Shio Ramen. Actually wala talaga siyang spicy flavor, kaso pinalagyan ko lang kasi mahilig ako sa maanghang. Meron siyang pork dito. Ilang pork to? So merong 1, 2, 3, 4, apat na pork. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Meron siyang limang slices na pork. Ano? 6? 1, 2, 3, 4, 5. 6 na slices na pork. Tapos meron siyang mga vegetable. Yan. Pechay. Saka meron din siyang egg. Yan. Gusto ko makita yung noodles. Ayun. Ito yung noodles. Pero yung noodles niya guys, yan. Tikman natin yung Shio Ramen. Ba't na noodles, pero gusto kong higupin yung sabaw. Harap. Ito. Ba't yung sabaw? Sesame oil, lasang nalalafang mo. Sarap. Parang konti. Tikman natin itong pork niya. Sarap. Ang sarap ng pagkatimpla nila ng pork nila. Although sobrang nipis niya pero malasang malasa siya. Parang may bago akong paborito. Shio Ramen. Parang masarap itong kainin kapag malakas yung hangover mo. Sima natin ng gulay. Yan. Wala na siyang ibang halo. Pork lang, itlog, saka gulay. Hindi ko alam kung meron pang ibang alternative bukod sa pechay o pechay ba siya talaga. Okay, umorder din nga pala kami ng tempura. Pero tingnan nyo naman guys, usually ang mga tempura kasi 1, 2, 3 kagat, ubos na eh. Pero ito pare, tingnan mo parang napakalaki naman. Parang merong maliit na ulap na nakakapit sa hipon. Tapos kuha tayo ng isa, sample. Ang laki talaga, grabe. Giant guys, tingnan nyo parang sinlaki ng kamay ko. Tapos isaw-saw natin dito sa sauce niya. Tikman natin. Okay guys, para sa tempura. Init. Malutong, sobrang lutong. Tapos yun siguro lagyan natin ng labanos. Ayan, actually guys, hindi ko alam kung labanos nga yan pero i-comment nyo na lang. Sorry tao lang. Tempura guys na napakalaki. Actually yan laki ng niya, ng hipon. Tapos napakalutong ng breadings niya guys. Siguro, although isang isang pasadaan lang to ng prito pero lutong na niya. Gusto ko rin kumain, gusto kong tirahin tong egg nila. Kapag may sabaw, saka egg. Gusto dito at sarap. Sabaw saka egg. Oh. Chicken stock, sarap.
Sesame oil. Lasong-lasa mo. Noodles. Medyo may alat to. Hindi ganun kalat. Ang ibig sabihin kasi ng shio is salt. Okay, shio ramen. Napakasarap. Proceed tayo sa next food trip. Meron ditong parang Mediterranean na cuisine banda rito, labas ng D-Mall. Tapos order tayo din ng shawarma, tingnan natin. Na-search ko lang siya sa YouTube, saka sa Facebook. Masarap daw dun eh. Ito yung palabas ng D-Mall. Dito na yun sa may highway. Tapos yun, kakaliwa ka. Tapos dire-diretso lang. Dire-diretso lang tayo. Ito yung landmark niya, yung BPI. Halos katabi lang niya yan. Mezrap. Ayan, ito, dito tayo. Hindi ko alam kung Mezrap yung pronunciation nito o Mezrap. Try natin, tignan natin. So yun, aakyat lang tayo dito sa second floor sila. Medyo, spiral. Okay, so pili tayo ng menu nila kung ano yung okay dito. Meron ditong shawarma wrap, mozzarella wrap, tapos merong beef kebab, saka chicken kebab, tofu kebab. Parang okay to ah. Meron din pala ritong pagka marami kayo magkakasama, meron silang group meal. Ayan, pero this time ang pinunta talaga natin dito yung shawarma wrap nila. So ito yung orderin natin. Tawagin na natin si ate. Ate, isang beef shawarma lang. Dine-in, sir. Medyo addict tayo sa sa mga Mediterranean food. Madalas akong kumain sa may Mr. Kebab sa may West Avenue. Kung meron sana silang sizzling tuna dito, i-orderin ko rin sana. Guys, ito yung shawarma wrap ng Mezrap. Ang napansin ko lang dito, napaka-colorful nyo. So, titingnan mo pa lang, parang ang sarap na kainin. Saka yung beef nyo, pare, tingnan mo. Jump pack to jump pack. Medyo natakot yata ako kasi parang hindi ko inaasahan na ganito pala to karami. Saka alam nyo, ganitong pagkain yung ayaw kainin ng ages eh. Ayaw ko ng mga wrap. Corny mo. Alam mo, parang gusto ko rito palagyan ng cheese eh. Siguro tikman muna natin yung pinaka-original na flavor ng shawarma wrap. Okay, so sarap guys. Mediterranean food dito sa Mezrap. Actually, may pita siya. Ito yung pita niya. Pita, tapos ito yung beef. Tapos meron siyang mga onion dito. Siguro, actually hindi to onion eh. Parang siya, mga repolyo na may, ewan kung ano yung kulay pula na to. May flour. Siguro flour to. Or repolyo siya. Tapos meron siyang mga kamatis dito, saka siyempre hindi mawawala yung sibuyas. Tapos meron din siyang mga pipino. Yan. Tapos eto guys, garlic sauce to. Saka meron siyang hot sauce. Ito. So okay, unahin natin tong beef niya. Tingnan natin kung anong lasa. Yung siguro wala mo ng sauce. Lasang siya, no? Parang siyang giniling na merong parang chili powder. Parang yung ginagamit ko sa may tacos pag gumagawa ko ng tacos. So in-expect ko parang yung beef niya parang medyo chunk eh. Pero try natin kapag sinawsaw natin dito sa may garlic sauce. Yan. Tapos lagyan natin ng chili sauce. Ayan guys. Yan, mas nag-upgrade guys. Mamaya na natin galawin yung pita bread niya. Pagsamasamahin muna natin yung beef, saka pipino, tapos konting vegetable dito. Garlic sauce, lagyan natin. Yan. Saka chili sauce. Uy, nahulog. Okay. Fair na ito. Masarap siya. Talaga mag-upgrade talaga yung lasa ng ganitong pagkain. Kapag nilagyan mo na ng mga sauce, kagaya na ito, yung garlic sauce lang, saka yung hot sauce. So titignan natin pag may pita.
Pita. Wow. Okay guys, yung pita nila guys, homemade. Homemade yung pita. Tapos, try natin. Try natin palamanan. Okay. Ako so with pita. Follow up natin kung sobrang sarap niya. Nakalagay siya sa isang maliit na tray. Tapos meron siyang parang, actually pwede siyang i-wrap mo lang ng gano'n. Kaya lang, baka matapon eh. Ito donate na lang natin. Salamat. May tubig tayo. Ayoko na mag-drinks tayo. Ayoko na soft drinks. Kaganito yung in-order ko yung Mountain Dew. Ayan. Okay. Alam mo yung texture ng pita nyo? Parang cupcake. Ayun. Parang cupcake eh. Okay, so measure up. Measure up ka talaga. Isang iced caramel macchiato. Pasay, sir. Yung lang, small lang. Dine-in po. Pwede take out. Bali, take out namin, sir. Small, medium large lang pala. O sige, medium na. Okay, so order tayo ng iced caramel macchiato. Dito sa Cafe del Sol, dito sa May Mall. Medyo nabusog tayo, kaya ito, pangimaga. So, pinalagay ko na sa ganitong cup. Uuwi na rin ako eh. Mabalik na ako sa hotel. Iced caramel macchiato lang, hindi ganun katamis. Considering na, na hindi ko sinabi kung ano yung tamis na gusto ko. Kung merong 30, 40, 50% na sugar. Saktong-sakto lang yung tamis. Yun sarap din maglakad-lakad, no? Sa ganito kagandang beach, habang umiinom ka ng napakasarap na kape. Alam mo dito sa Boracay, parang okay din tumira dito, naisip ko lang, no? In terms of sa pagkain, siguro marami ka mabibilan dito na mga murang kainan. Siguro sa ngayon hindi pa natin alam kung saan yung mga lugar na mga murang pagkain dito. Siguro kapag ka naging local ka na rito, pag dito ka na nakatira halos, marami ka talagang malalaman na murang kainan. Pangkarinderya talaga. Kaya siguro kung work from home ka, pwede ka maghanap dyan sa may bandang labas. Kunwari, binata ka, kumikita ka ng let's say 60,000 a month. Pwede ka na mabuhay dito sa isla kung ikaw lang mag-isa. Okay, so hanggang dito na lang yung vlog natin. Busog na ako, hindi ko na kaya. Sana mag-subscribe kayo, sana supportahan yung channel ko. Nagsisimula pa lang ako eh. Sana magtuloy-tuloy na rin to. Okay, hanggang dito na lang. Boom! Cheers!